Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-siyam na araw ng ating pagnonobena para sa kapistahan ng mahal na poong Nazareno. Pagdiwang po natin ang ating pansalamat sa Kanya upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating personal na intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa lahat ng mga bansa ang iyong liwanag na walang hanggan. Sa pagpapakita ng iyong anak, kaming sambayanan mo ay makasamba nawa sa Kanya hanggang kami ay makaharap sa liwanag na walang wakas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos,
sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y baghaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya, ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Sa tuwina, siya naway idalangin nitong bayan. Kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Naway yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at ang sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sa mga single na narito ngayon, lalong-lalo na yung feeling na pag-iiwanan na, at matagal lang ipinagdarasal, hinihintay ang kanilang the one, yung lalaki o babae para sa kanila. Ano sa palagay po ninyo ang magiging reaksyon nyo at mararamdaman ninyo sakaling sa umaga
nakakausap kayo ng manghuhula. Tapos sasabihin ng manghuhula sa inyo, umaga ito mamayang hapon, makakapulot ka ng malaking halaga ng pera. At pagkatapos mamaya namang gabi, makikita mo na ang lalaki o babaeng para sa'yo. Ano sa tingin niyo magiging reaksyon ninyo? Sigurado ko sa una parang wala lang. Hindi niyo masyadong saseryosohin. Pero papaano pagdating ng hapon, nakapulot ka talaga ng pera na malaking halaga. Ibang usapan na yun. Ma-excite ka ng maggabi na. Bakit? Kasi natupad na isang bahagi ng hula. Isipin mo na, magkakatotoo yung pangalawa. Kaya nga, nung mag-wish si Cara David, sana daw mamatay na yung mga buhaya. Natawa lang tayo. Hindi masyadong na-excite. Pero nang may mamatay na politiko, teka. Na-excite na, di ba? Hindi na natin sasabihin kung sino yung politiko, pero marami nang namatay. In fact, ngayon sa internet, may mga nagbabansag kay Cara David na, Santa Cara, kilabot ng mga politikong buhaya. Santa Cara, pray for us. So nandun yung excitement kasi may namatay na. Kaya lang, nitong nakarang araw, medyo nag-subside ng konti yung excitement na yun. Bakit? Sapagkat sa karagatan ng Tawi-Tawi, may natagpo ang palutang-lutang na patay na buhaya. Kaya sabi ng ibang netizen, Cara, linawin mo yung wish mo. May nadadamay na totoong buhaya. So bakit ko po ginawang intro ito? Kasi sa Ebanghelyo, nang basahin ni Kristo ang propesiya ni Isaias, sabi niya, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Sapagkat si Jesus talaga, ang Espiritu, ang puspos ng Espiritu ng Diyos, ang Diyos na totoo, na talagang makapagpapahayag ng paglaya sa mga bihag, kagalingan sa mga may sakit, pagkakita sa mga bulag, pagpapahayag ng mabuting balita sa mga dukha. Siya yun eh. At true enough, na-excite ang mga tao na nakarinig sa kanya. Kasi kahit pa paano, nahihiwatigan nila yun kay Jesus. Kaya lang, kung fast forward po natin yung Ebanghelyo, alam naman natin kung ano ang kasunod na nito eh. Pagkatapos ng kanilang excitement, they will begin to cut Jesus down to size. Di ba anak lang ng karpintero yan? Di ba ang kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid, ay kasama natin dito? Sino siya? Anong kapangyarihan niya para sabihin at gawin niya? Yun eh, sayang eh. Kasi natupad na yung isang bahagi ng propesya. Yung pangalawang bahagi, hindi eh. Sapagkat hindi nakita at hindi in-acknowledge ng mga tao noon na sila yung bulag sa kasalanan, na sila yung bihag ng kasalanan, na sila yung dukha sa pagmamahal ng Diyos, dukha sa katotohanan galing sa Diyos, na sila yung bulag, nabubulag ng kasinungaling. Yun. Hindi nila naramdaman at inamin na kailangan nila si Jesus. Kaya yung pangalawang bahagi, yung mas kukumpleto sana sa propesiya, hindi natupad eh. Hindi dahil may mali kay Jesus, kundi dahil may mali at kulang sa mga taong nakapakinig sa Kanya. Alam po ninyo, ang Diyos, available naman para sa lahat eh. Yan ang diwa ng pinagdiwang po natin nung nakaraang linggo, ang Epifania, na sinabi po natin, nagpakita si Jesus sa lahat ng tao, hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga hindi Hudyo, sapagkat God wanted all peoples to be saved through Jesus. Kaya lang, hindi ipipilit ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. But then the moment we recognize our need of Him, or for Him, then His love comes rushing in our life. Nagkukumahog ang grasya ng Diyos sa buhay ng tao kapag nire-recognize ng tao ang Diyos ay kailangan ko.
Sabi nga ni Santa Faustina, sino man sa inyo ang makapagsasabi na mas makasalanan siya kaysa sa katabi niya, siya itong mas makaka-receive ng banal na awa ng Diyos. In the words of Mary's Magnificat, only the hungry, sila lang ang can be filled with good things. Ang sabi sa Bible, seek me with all your heart and you will find me with all your heart. Ang sabi pa, open wide your mouth and I will fill it. Big mouth, sabi nga ng mga nagsusubo ng pagkain sa mga bata, para mas marami kang makain. Nagtataka tayo kung bakit iba-ibang epekto sa atin ng misa. Iba-iba rin kasi yung disposition natin eh. Tingnan po ninyo, nung kapistahan din ng Epifania, ang sabi sa gospel reading, and Herod was troubled upon hearing the newborn king of the Jews, and all Jerusalem with him. Di ba? Na-perplex na sila eh. Na-curious na sila eh. At yung tala din, siguradong nakikita nila eh. Bakit hindi nila hinanap? Bakit hindi nila pinuntahan? Gayong yun ay nasa kanilang banal na kasulatan. Bakit yun pang mga mago na napakalayo ng pinanggalingan ang nakatagpo kay Jesus? Gayong ang distance ng Jerusalem at Bethlehem ay roughly around 15 kilometers lang. Kaya hindi sila ang mas nakaranas ng grasya sapagkat hindi sila nagpakita ng interes talaga. No wonder, pinakauna sa Beatitudes, ang sabi, blessed are the poor in spirit. Silang mga dukha sa espiritu. Sino yung mga dukha sa espiritu? Yung nagugutom, nauuhaw sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lang naman talaga ang makapupuno at makapagpapasaya, makapagpapayaman ng ating espiritu. Bagay na naranasan ni San Agustin. At kung papaanong ang taong dukha sa pagkain, pag nakakita ng pagkain, makikipag-unahan, makikipag-away, makakain lang. Kung papaanong ang dukha sa tubig, uhaw na uhaw, ay pag nakakita ng kahit maduming tubig, ay sisibasib. Dapat ganoon ang taong dukha sa Espiritu. Uhaw na uhaw, gutom na gutom sa Diyos. Yun ang mga taong mas nakakaramdam ng pagkapala ng Diyos. Kanina po ay nag-bless kami sa pangunguna ni Bishop Dennis ng Jollibee dyan sa ating tabi. And I was surprised na ito pala ay pang 12 franchise ng pamilya na nag-franchise. Kilala ko po kahit papaano personally yung pamilya. At alam ko, nagpapabless sila, nagpapa-Thanksgiving Mass sila, hindi lang sa blessing eh, kundi kahit kapag anniversary ng tindahan na franchise. You see, ang pamilyang ito ay stable na kahit paano, okay na naman sila. Pero yung kada bukas ng store, kada anniversary ng store, hindi lang yun eh. Yung pagiging active nila sa simbahan. Nagpapakita na nandun lagi ang recognition nila, kailangan namin ang Diyos. Wala ang lahat ng ito kung wala sa picture ang Diyos. Hindi namin kaya ang lahat ng ito kung wala ang pangunguna, paggabay, basbas at tulong ng Diyos. Kaya yung pagiging dukha sa Espiritu, hindi lamang ito para sa mga mahirap, kundi kahit sino na magre-recognize talaga, kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Alam po ninyo kung babasahin natin ang aklat ng Genesis, makikita natin doon na kung papaanong mula sa karagatan, sumunod na likha ang mga isda. Kung papaanong mula sa lupa, sumunod na likha ang mga halaman at ang mga puno. Sasabihin ng Diyos, let us make
man in our image and likeness. Mula sa Kanya, mula sa likeness niya, lilikhain niya ng Diyos. So kung papaanong ang isda kailangan ng tubig, kung papaanong ang puno kailangan ng lupa, ang tao kailangan ang Diyos. At kung papaanong ang isda ay hindi po pwedeng minsan lamang or occasional lamang na nasa tubig. Kung papaanong ang puno ay hindi pwedeng minsan lang o occasional lamang na nasa lupa, ang tao ganun din. Hindi po pwedeng kung kailan mo lang gustong magsimba o magdasal. Hindi po pwedeng kung kailan mo lang gustong i-recognize ang pangangailangan mo sa Diyos sa buhay mo na para bang cellphone na charge lang paglobat na. Dapat ang tao, tayo, babad din at nakatanim din sa grasya at sa presensya ng Diyos. And we should recognize that upang hindi natin maulit ang kamalian ng mga tao noong kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat i-recognize natin, tayo yung tinutukoy niya eh. Tayo yung bulag. Tayo yung dukha. Tayo yung bihag. In whatever way possible. Ako yung tinuturing niyang dahilan kung bakit nandito siya. Siya na pinakadakilang manggagamot, kaya siya nandito dahil may sakit ako. Kailangan ko ng kagalingan niya. We should recognize that kasi po pwedeng sabihin natin katulad ng naisip siguro ng mga tao, hindi ko siya kailangan. Okay naman ako, lalong-lalo na mga scribes and Pharisees. Okay naman kami. Kapatid, kung papaanong ang isda ay po pwedeng okay lang din naman ang wala sa tubig. Kung papaano ang puno ay po pwedeng okay lang din naman ang wala sa lupa. Pero, in just a short period of time, hindi pwedeng lagi, ha? Tayo rin gano'n. It's just a matter of time para maramdaman natin ang pagkamatay natin spiritually, emotionally, psychologically. Kahit pa marami tayong po pwedeng mga material na bagay ang ating sarili na pwedeng ipagmalaki kapag wala tayo sa presensya at sa awa ng Diyos, hindi natin kakayanin. Mamamatay at mamamatay tayo. Mawawalan tayo ng gana, mawawalan tayo ng saya, mawawalan tayo ng pag-asa. Lalong-lalo na sa harap ng mga matitinding problema. Nabalik tayo dun sa nag-franchise ng Jollibee. Alam niyo ba, noong panahon ng COVID, dalawa sa pinakamahalaga nilang mahal sa buhay ay nawala. Wala pang 1 buwan ang pagitan. Tatay at kapatid na lalaki. Asawa, mister, at kaisa-isang anak na lalaki. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nakayanan ng pamilya. Hindi nagbago sa pananampalataya. Hindi nagbago sa paglilingkod sa simbahan. Hindi nagbago sa pagmamahal sa simbahan, lalong-lalo na sa kaparian. Hindi nila sinabing, bakit naman ganon? Wala naman kami inaargabyadong tao. Tumutulong naman kami sa mga nangangailangan. Tumutulong kami sa bakit nangyari ang lahat ng ito. Pero nakaya nila. Hindi dahil may pera sila, kundi dahil sa Diyos talaga sila umaasa. Sabi ko nga dati dun sa pinaka-head ng kanilang pamilya, si Tita Ami, kung meron po kayong pinakamahalagang naipapamana ngayon pa lang sa pamilya ninyo, sa mga kaapu-apuhan ninyo, hindi yung pera ninyo. Sapagkat darating ang pagkakataon sa buhay ng tao na kahit anong perang meron siya, hindi niya kakayanin ang problema kung wala ang Diyos sa buhay niya. Kaya ito po ang pinakamahalagang pamana nyo sa kanila. Yung sa kabila ng nangyayari sa inyo, kayo ang nagsabi directly or indirectly sa kanila, mabuti pa rin ang Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos sa kabila ng lahat ng ito. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang na mararamdaman lang po talaga natin kung sa araw-araw ng buhay natin, i-recognize natin, kailangan natin ang Diyos.
Hindi lalong ipagkakait ng Diyos ang kanyang presensya, ang kanyang sarili, ang kanyang grasya sa taong ina-acknowledge araw-araw, sigu-segundo, minu-minuto, oras-oras ang pangangailangan sa Kanya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos ang samo Pumikit tayo. ko. Panginoon, hindi ako okay. Kahit ano pa ang meron ako, kahit ano pa ang kaya ko, at kahit sino pa po ako, hindi ako okay kung wala ka sa buhay ko. Salamat, Panginoon, and you always make yourself available for me. Pasensya na sa mga pagkakataon nakakalimot ako sa iyo. Pasensya sa mga pagkakataon na-entertain ko ang tukso ng Diablo na huwag kitang isipin sa buhay ko. Pasensya sa mga pagkakataong hindi ako nakapagpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, at kahit na nakakagawa ako ng mga kasalanan na nalalayo ako sa iyo, nandyan ka pa rin upang iyakapin, pagpasensyahan at patawarin ako. Salamat, Panginoon. Hallelujah! Huwag ko nawa sayangin ito. Hallelujah! Pahalagahan ko nawa ito. Siya ay muling mabalik sa akin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo may tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta akuin mo, kailangan ko ang Diyos. Iparamdam mo sa Panginoon ang pangailangan mo sa kung lalapit ka kay Jesus. Alam ng Diyos ang mga kailangan natin. Kaya lang minsan, nahuli siya sa mga gusto natin. Unahin natin siya. Siyang una nating hanapin, kailanganin. Kung lalapit kay Jesus at ipaparamdam niya ang pagpapala niya. Lalo na sa oras na kailanganin mo talaga siya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Wala akong maihahandog sa'yo na di mura sa kabutihan mo.
Diyos wala akong maihandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man yung tanggapin, aking alay babanalin mula sa iyo. Lahat ng ito, buhay ko'y pagarian mo. Wala akong maihandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man yung tanggapin, aking alay babanalin, tanging Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa iyo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyong ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling, dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga kakilala, mahal sa buhay na yumauna. Pagdasal natin sila. Pakisama po ang kaluluwa ng choice. Joselito Persicaw Diosa, Miguel Arsenio Sergio, Maria Jose Benito Erickson, Alfredo Mark Ricky, Sally, Lito, Alan, Noemi, Ada Dante, Benjamin Nelly Oreo Iska. Din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, mananang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po yun noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Peace. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa aming tungkulin mo'y tinupad.
Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang Liya, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pagsama, sa pagdarasal, sa pag-isimba. Salamat din sa pagtulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Bukas po ang kapistahan ng Mahal na Pong Nazareno. Meron po tayong prosesyon sa ganap na alas 4 ng hapon. Salamat po sa pakikiisa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your spirit sleep in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds